So yun nga guys, no, what's up? Welcome dito sa basic Mage Knight tutorial natin. So part 1 pa lang to. So tuturo ko sa inyo ngayon yung mga basics. So first, dito tayo sa mga faction nila. So itong Armor Knight, tawag dyan mga heroes. Ayan, hero ang tawag dyan. Next is, ito naman sa may to horse na icon. Ang tawag dito is Knights Immortal. So ayun yung faction nila. Next is the Atlantis. Itong looking something na ito, parang tornilyo, Atlantis yung tawag dyan. Next is Elementals. Ito, yung parang whirlwind na Rasen Shuriken. Ayan, ang tawag sa ganyang faction is Elementals. So next is yung moon na may bilog. Ito, ang tawag dito is Black Powder. So Black Powder ang tawag sa faction na yan. Next is Orcs. Itong espada. Ayan, kita nyo naman sa color nila tsaka sa itsura. Alam nyo na yun, Orcs. Next is, ito naman, Skull na may fang. Tawag dito Necropolis. Ito yung pinaka-favorite faction ko sa lahat. So ayan, Necropolis ang ganyang faction. Ayan. Next is, ito naman, Mage Pawn. So itong Mage Pawn, wala silang icon or logo. Ganyan lang sila. So isisingit ko lang dito is meron pa akong tatlong kulang na faction, which is yung Solonovi, Draconum, tsaka yung Apocalypse. Itong Titan, pwede siya kahit saan. Merong Black Powder, merong Necropolis, merong Atlantis, merong Knights Immortal. So depende sa Titan kung anong faction yon. So let's proceed. Let's go. Ayun na, may pausok pa si paring Jaja. Shoutout sa'yo, Jaja. Ayan, meron pang shoutout effects. Smoke effects. Iyon, shoutout sa'yo. So let's begin. So ayan. So start tayo dito sa unit count. So ito 77 unit counts. Ito, ayan, yung mga number sa likod ay yung unit counts. So usually ang kadalasang binubuo dito is 300 to 600 armies. So ang gagawin mo para makabuo ka nun is ipagpa-plus mo lahat ng unit counts. So para lang siyang Clash of Clans. Meron ditong maximum army capacity. So hindi ka pwedeng lumagpas ng 300 or 600, pero pwede kang mag-below ng minimum of bahala ka, basta maximum of 300 bawal lumagpas doon. So ayun. So start dito is, ayan, simulan natin kay Zombie Baron. So boot represents the speed, and then yung sword represents the attack, shield represents the AC or defense. Ayan, tas yung arrow represents the range, and then yung Starbust ay yung nagre-represent ng damage. So again, boots for speed, sword is for the attack, shield for defense, arrow for the range, and Starbust for the damage. So ayan. So ayan o. Ayun yung limang abilities nila. Ayan. Boots, sword, shield, arrow, and Starbust. So next is, sige. Hawakan mo na. Diba? Nalaglag pa. Hawakan din pala. Ayan, nalaglag na naman. Hawakan mo na kasi. Diba? Ayan. So ayan. So dito natin makikita yung figure name tsaka yung faction nila. So ayan, sige, hawakan mo na kasi. Ayan. Ito, dito mo makikita yung unit counts katabi ng faction tsaka ng figure name. So diniscuss natin kanina yung mga factions. So ayan, Necropolis ito. So ito naman is yung line of sight. So meaning yung range na yan, kung ilan lang yung sakop niyan sa range mo, 10 inches sa loob nun, ayun lang yung kita niya. Okay? So, ayan. Di ba nalaglag pa yung pader? So, ito naman is yung rear arc. So, meaning, kapag nandyan yung kalaban mo, meron silang plus 1 sa attack. So, start natin dito sa, sa simple, very basic scene. So, ayan. Start tayo dito. So, yan nga, as stated dito kay Zombie Baron, yung speed niya is 8. Therefore, yung limit ng inches na kaya niyang i-move is within 1 to 8 inches lang. So susukatin natin ngayon yung gamit yung medida. So advisable na ito talaga yung gamitin natin. So speed niya is 8. So sige, mag-struggle ka diyan. Sige, mag-struggle ka diyan, di ba? Paano mo ngayon susukatin 'yan? Sige. Di ba? Ayan. So gagamit tayo ng medida again para sukatin yung 8 inches. So kailangan 8 inches sakto. Itatapat nyo siya dun sa may mismong tuldok. Hanapin nyo yung tuldok na sa may gitna, yan kadalasan. So ayan, sukatin natin yung 8 inches. So urong natin ng konti. Ayan, sige.
Okay, so ayan. So kita nyo naman, simula dito sa may 1 or dun sa may dulo, ayan, abot niya ng 8 inches. So ayan, so meaning pwede siyang lumapit sa kalaban or mag-move within 1 to 8 inches. So ayan, so kapag dumikit yung kalaban sa'yo, kapag nakatalikod ka, magkakaroon ka ng opportunity na mag-free spin. So ayan, kapag dumikit siya sa rear arc mo, pwede siyang mag-spin para hindi magkaroon ng +1 sa attack yung attacker. So ito, attack tayo. Ang attack nito ay 12, yung espada. So 12 yung attack niya. Ayan, sword type. So next is naman itong defender. Ang defense niya ay 17. So para makapag-attack tayo, ang gagawin natin dito is yung attack, ima-minus natin sa defense, which is yung 17. So 12. So ayan, ipag-minus natin yon. So kailangan kapag a-attack ka, naka-base contact sila ha, kailangan magdadikit. So ayan, so 12 minus 17 is equals to 5. So therefore the result you need in order to hit the enemy is 5 above. So ayan, nag-roll tayo ng 2d6, so dalawang dice. So kailangan lang natin is 5 above, pero nakuha natin is 7. So meaning tumama yung attack natin. So ayan, yung 17 defense. So ilan yung damage ni Zombie Baron? 3. So dahil nag-hit siya, meron si Zombie Baron na 3 clicks of damage. So ayan, 3 clicks of damage. Therefore, the damage that the mummy will be taken is 3 clicks of damage. Since ayan, 3 yung damage ni Zombie Baron. So iikot natin siya ng 3 click. So 1, 2, and 3. Ayan, so 3 clicks. So ganyan ang pag-take ng damage sa kapag attack. So ima-minus nyo yung attack sa defense ng kalaban. So ayan, kapag umabot na ng 3 skull, ayan, meaning patay na yung figure. So patay na siya. So ayan. So ayun. So ayun lang guys, part 1 pa lang to ng basic tutorial natin. Like tsaka follow nyo lang yung video, and we'll soon post for more vids. Okay, bye.